money in VIP is what the money in VIP? The money in VIP Fitness Club? What happened there? No, what money? What do you mean money? Ah, What the your money? salary? Come. Papasok daw kasi siya sa trabaho. No? O yan. Papasok siya. You're going to work today? Oh, what will you do? Oh, Call somebody and next I say, hello, VIP Fitness. Marcus speaking now. I can help you. And next I say, Dee, come. Somebody calling. so mag-aano daw siya? Tawag dito, call center daw siya kasi 'di ba may mga tumatawag na may mga tumatawag nag-i-inquire doon sa gym, siya daw ang sasagot. Hello VIP Fitness Club, Marcos speaking, sabi, oh. Siya daw yung sasagot ng mga inquiry doon sa gym. Mamaya may sweldo yan, kiss. Ay, yun yung hinihingi niya, nasa na daw yung money na sweldo niya. Biruin niyo, papasok pa lang, sweldo na agad bumabali na agad. Ngayon mga kababayan, pumunta tayo kay Mike Defensor muna bago tayo kay Rodante Marcoleta. Si Mike Defensor, ito na mga boss chief amo, sir. Isa din po sa umiiyak na din. Isa po sa kinakabahan na din. Bakit po? Ang sabi dito, sandali lang. Kagaya niya, may inquiry na naman sa gym. Hi. Sabi dito ni Mike Defensor, the filing of the plunder case against me and Rodante Marcoleta before the Sandigan race o Sandigan Bayan raises one fundamental question. Ano na ba talaga ang pamantayan ng batas ngayon? Aba, the accusation is anchored on campaign donation. Yet, there was no government fund involved. Nothing. Yan lang talaga ang ididiin naman talaga nila no? Kasi ang gusto nilang mangyari, pumokus lang po dyan yung mga DDS, pumokus lang dyan yung mga supporter nila. Huwag malaman yung ibang sangay ng plunder. Nakagaya po nung sinasabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na hindi kinakailangan magnakaw sa pera ng bayan. Kasama din, sakop din sa ilalim ng plunder yung mga pagbigay ng donasyon o pagbigay ng mga regalo na hihigit sa 50 milyones. At sila po, 75 million po ang natanggap ni Rodante Marcoleta at binigay nung kampo nila Defensor po, mga kababayan. At mismong sila po ang umaamin doon, mga boss chief amo, sir. At kinukumpara naman po nila, kinukumpara ng mga DDS, bakit ganun? Si Bongbong Marcos naman din, nakatanggap ng mas malalaki pang donasyon para doon sa kanyang kampanya. Ang tanong, ano si Marcoleta nung tinanggap niya yung kanyang, yung 75 million. Ano ang posisyon ni Rodante Marcoleta? Di ba po, congressman, siya na din po ang mismo nagsabi, natanggap ko po, nung congressman ako, talaga naman nakatanggap ako. May pagdidiin pa doon, siguro, iwan ko. Sabi ko talaga pala yatang totoo yung sinasabi na lowest rank na lawyer to. Biruin mo ba naman? Lahat ng lawyer, mga kababayan, ang susubukin niyan, wag magkaroon ng ebidensya laban doon sa kanilang mga kliyente. Wag madiin yung kanilang kliyente. Eto po, Rodante Marcoleta, mismo lawyer siya. Siya ang nagdiin sa kanyang sarili. Di mo ba, mga kababayan? The accusation is anchored on campaign donation, yet there was no government funds involved. Nothing was stolen from the public treasury. No favor was requested, promised, or given in exchange for any donation. At yan ang sabihin ninyo doon sa korte pag kinasuhan na kayo. Nakasuhan na pala kayo. Di ba? Hindi yung dito sa social media, paulit-ulit. Pero, sino na ba naman ang aamin
na magbibigay ng 75 million, 'di ba? Salt ER. Sino ang magbibigay, sino ang aamin na magbibigay ng 75 million, no? Tapos aaminin niya, "Oh, may pabor kasi akong hiningi," na alam nila na bawal po, 'di ba? At ito po in general mga kababayan, ibig sabihin sa lahat ng nakaupong opisyal o inihalal ng bayan o nagtatrabaho sa gobyerno. 'Di po ba? Paano naging plunder 'yon? May pagpapaliwanag pa dito. If this is now the legal theory being advanced, then it must be applied equally to everyone. O, eto daw po. Ito yung pinapakalat nila. Public records shows that Anton Lagdameo Jr. donated 247 million. Melquiades Robles donated 30 million. And Francisco Tiu Laurel donated 30 million to the campaign of President Bongbong Marcos. All three were subsequently appointed to senior government position. I am not saying it's illegal. It's just stating a fact. Ano si Pangulong Bongbong Marcos nung tinanggap, no, yaang mga donasyon na yan? Sige nga, pakiparinig sa amin, Mike Defensor. Ano po, pakibuka ang iyong bunganga na may bingot, no? Ano si Pangulong Bongbong Marcos o ano ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos nang tinanggap yang mga pera na yan bilang donasyon para sa kampanya ng pagiging Pangulo? At ano si Rodante Marcoleta nung tumanggap ng 75 million galing sa inyo? Sabi ni Marge ng Cereza Post, sibilyan. Pribadong mamamayan kagaya po natin. Ang tinutukoy po doon sa plunder, mga kababayan, in general, hindi pwedeng tumanggap ang mga nakaupo o ang mga inihalal ng bayan o ang mga nagtatrabaho sa gobyerno, no, ng mga regalo. Pagka less than 50 million, pasok, kung di ako nagkakamali, indirect bribery. Pag lumagpas ng 50 million, plunder. Baka nakakalimutin ninyo, yung inyong kaso ay parehas na parehas din kay Erap Estrada. No? Plunder. At hindi ho pagnanakaw sa kaban ng bayan po iyon, mga boss chief amo sir, yung kay Erap. Iyon po ay nakasuhan ng plunder dahil doon sa mga pagtanggap niya ng mga regalo, mga payola, doon sa mga weteng. Di ho ba? Same. Ano po, ngayon, kaya po ang dinidiin nila Defensor yung wala namang pinagnakaw sa bayan. Gusto nila matuon lang ang atensyon ng mamamayang Pilipino doon sa walang ninakaw sa kaban ng bayan upang sa ganon ma-cover yung kahit pala pagtanggap ng more than 50 million ay plunder ang katapat, lalo na kapag ka ikaw ay congressman o nagtatrabaho sa gobyerno o kasama ka sa mga inihalal na ng bayan. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Talagang sasabihin mo na hindi mo sinasabing illegal ito. Dahil hindi naman talaga illegal. No? Binoboplax nyo lang yung mga DDS na mga kasamahan nyo dyan. Sabi ni Ma'am Remy Apasyolan, Remia Pasyolan, tama po ba? PBBM, ordinary citizen. At the same time, he received the campaign donation while Marcoleta, he was a congressman. Yan ang mahirap, mga bossing, no? Dun sa mga DDS. Kaya nilang utuin ng mga ganito lang. Ang mahirap, kaya hindi nila tayo mauto, kasi tayo, nag-iimbestiga din tayo, kahit na tayo ay mga simpleng tao lang, no? Tayo ay mga talagang nagsisiyasat kung ano yung mga sinasabi, inaalam. Di ba hindi basta tayo, maniniwala ako dito. Sige, ikakalat ko din ito. Hindi tayo ganun. Yun ang pagkakaiba po, mga kababayan. Salary agad, sweldo. May ano to? Bakit bumabali na? Sabi, where's the money na daw? You see my wallet?
Get the money there. Get the money. Oh, yeah. What? Bring the what? Come. Tell them, bring what? Oh, Basayan. what? Basayan. Bring the what? Punas. Punas. Basayan. Basahan daw, punas. Basahan. Bye-bye. Tuloy. Nasa na ba tayo? If campaign donations are now being used as the basis for the plunder case, then these circumstances deserve at least the same level of scrutiny and investigation. Ano naman iimbestigahan mo kay Pangulong Bongbong Marcos na nung mga panahon na yon ay pribadong mamamayan? 'Di ba? Deserve at least the same level of scrutiny and investigation. The law cannot have one standard for political opponent and another for political allies. That is not equal justice. That is not selective. This is a selective justice. I will face these charges before the proper court because I know the truth is on our side. No. I have nothing to hide and nothing to fear. If they think this case will silence me, ayan na naman. No, from exposing the flood control corruption, they are mistaken. I will not be silenced. Yan na naman. Iisa yung kanilang mga sinasabi, iisa yung kanilang mga idinadahilan kung bakit po sila kinakasuhan, ano? Pati si Binoy, ganun din. Hindi po ba pwedeng meron talagang mga mali kaya kayo nakakasuhan? Miski isa-isahin po yung mga may kaso na yan eh. Kaya naming ipaliwanag kung bakit mga nakasuhan eh. Sa inyong dalawa ni Marcoleta, ayan nga, yung bigayan ng 75 million. 'Di ba? Na regalo kay Marcoleta na panahon na hindi pa kampanya at siya ay congressman at hindi isinulat sa kanyang sose, hindi rin isinulat sa salin. Di po ba? Yan yung nagiging kaso ninyo. Si Boss Binoy, obstruction of justice. Kitang-kita sa CCTV camera, isinakay niya isinama niya si Bato de la Rosa. Si Peter Cayetano, maaari din na makasama sa obstruction of justice at baka makasama din doon sa kaso nung kay Aplaska naman. Di ba? Hindi kagaya nitong mga DDS, magbablog, magsasalita, tanungin mo, bakit ganito? Hindi alam kung ano sasabihin. Di ba, Sir Sunny Reyes?